Nanundok siya ng sinundok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court who is he was performing his duty as a sheriff pero sinundok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya etin ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Yes, I really regret. Hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa speechmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya ko sa ganyan issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi na chinecheck yung anong binibigay ng clear. Yung mga sinasabi nila, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Kasana po, yan. Ano po ulit, sir? Ano po, sir? Ano po? Yan. Wait lang, meron pa. Bilang. Ay! Okay. Natin natin, Mike. Pabalang ba sir? Pabalang ba sir? Okay? Okay, salon. Sir! Hi! Sir, bakit po tayo nandito? Ano po ipapayag natin? Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan. And yet, the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay binispar. Binispar di pa ako ng 1 year, hindi binispar. Kahit na walang dahilan. Ngayon, eto, si Bing Inday Sara, nanundok siya ng sinundok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court who is he was performing his duty as a sheriff pero sinundok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya etin ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang atikain na mag-administer ng justice o gusto nila ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila de Lima nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nagsabit ng mga peke, mga courts documents sa Supreme Court, hindi siya sinuspindi. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kitibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are not being for allied to the Duterte future. Does the fight? No, I am not. I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when he was, when his term ended, my support, of course, is to President
President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government. You have to support the president. You have to support the administration. Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos. Binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya mag-audita. Saan kayo nakakita rin ng former President? Gusto niyang balihin at paaliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunod-sunod sa ating mga tanungan at mga paglabag sa batas.